So very short yung pagbisita na ginawa namin doon sa ating mission work sa Marinduque at sa Mindanao. So may mga karanasan ako dito na gusto kong ibahagi sa inyo dahil akala ko ay kukunin ako ni Lord dahil sa lakas ng turbulence ng papuntang Mindanao. As in, malakas, kahit ikaw ay pastor at Kristiyano, siyempre, kung doon ka naman babagsak, matatakot ka rin. So, pagdating doon sa paglapag, purihin ng Panginoon, at kinausap ko yung mga katabi ko ng mga babae. Anong iniisip nyo? Siyempre, natatakot. Saan kayo pupunta kung tayo dumiretso doon? Sabi ng isang babae, dalawa silang babae, ako ay hindi ako pupunta sa langit kasi hindi ako mabait. Sabi ko, alam mo bang maraming mabait ang pupunta sa impyerno? Sapagkat ang tanging paraan lamang upang maligtas sa impyerno at sa kasalanan ay ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Naparito siya upang iligtas ang mga makasalanan. Sabi ng katabi niya, Pastor po ba kayo? Pastor nga ako. At usually, yung sa YouTube ko, papakita ko sa kanya. At kinuha naman nilang dalawa ng picture. At nawa sila ay magpatuloy sa ating website na makapakinig ng salita ng Diyos. So pag uwi ko naman from Mindanao, papunta dito, ay siyempre medyo gutom ako ng konti. May kainan doon at may lamesa doon sa gitna. At yung lamesa na yun, pwedeng mag-share yung iba. So mayroon nakishare sa akin na isang, isang seaman. At wala akong plano makipag-usap, pero pareho kami ng kinakain na arroz caldo. Kaya yun ang contact point para kami mag-usap. Mainit, masarap. Taga saan ka ba? O taga rito. Saan ka pupunta? Siya'y Mandaragat. And so na-share niya na maraming discouragement bilang isang seaman sa gitna ng karagatan. Malungkot talaga. At for me, that's contact point na ang kanyang nakikitang karagatan ay ginawa ng Diyos. Saan niya man ibaling ang kanyang paningin. And then naikwento niya nga ang kanyang third mate na French national na sa kagalitan ng kanyang depresyon, kabila ng mataas na tungkulin at French, siya'y tumalon mula doon sa 30 meters at siya'y bumagsak, sumabog ang kanyang utak. For me, that's contact point na merong Diyos, may Panginoong Jesucristo sa gitna ng mga depresyon ng buhay. At dito ko na ibahagi sa kanya, binuksan ko ang aking Bible, mabilis lang naman, John 14, binasa ko sa kanyang harapan, Let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. Merong hinanda ang Panginoon na langit. And Jesus is the only way, the truth, and the life. And then siyempre, uwi ako dito sa atin, wala rin akong balak sana magsalita. Kaya lang yung nakausap ko ay walang tigil din sa pagsasalita. Na matanda, 64 years old. Mula airport hanggang dito, non-stop kami dahil naikwento niya ang buong buhay niya na siya pala ay batang Quiapo. At malungkot ang buhay sapagkat siya ay walang magulang na nabuhay. At hindi nakapag-aral kaya minsan nung bata siya, nakatingin lang siya doon sa bintana, doon sa teacher. At tinawag siya ng teacher at siya ay pinahintulutang mag-aral. At siya ay gumraduate ng valedictorian. At siya ay nabuhay daw sa Notre Dame. Medyo magulo ang buhay, medyo mahirap ang buhay at nakapangasawa hindi sa tamang panahon. Pero pagkakataon yun sapagkat mayroon siyang dalang maliit na Bible sa kanyang sasakyan dahil nasabi niya napakarami niya mga relihiyon na napuntahan. At para sa akin, pare-pareho naman yan. Hindi pa pare-pareho. Alam niya kasi pastor ako kaya yun ay pagkakataon ko magpaliwanag na merong totoo, merong hindi po totoo.
Kaya po may Biblia, kailangan nating malaman ang buong nilikha ay ginawa ng Diyos ayon sa Biblia. At bakit ang mundo na ganito ay mahirap at puno ng kaguluhan at kahirapan at kasalanan? Sinabi po ng Biblia. At sinabi din po ng Biblia kung paano maliligtas ang tao sa pamamagitan ng kamatayan, muling pagkabuhay, at muling pagbabalik ng Panginoon mula sa Biblia. At mukhang tama yan sa Biblia. Hanggang sa makarating kami dito, inon ko yung ating online at inon ko doon sa kanyang taxi, kahit siya'y umalis na, nakauna ang Bible study sa kanya. At sinabi niya, one day, sana makapunta siya sa atin. Bakit ko sinasabi ito sa inyo? Kung ikaw ay benepisyaryo ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, ikaw at ako ay ilaw sa mundong ito. Ikaw ako ay may pag-asa na walang iba. Kahit hindi ka pastor sa anumang pagkakataon, dapat maipahayag mo ang pag-asa na meron ka. Na meron tayong muling pagkabuhay dahil sa ating Diyos na nagsakripisyo na mamatay at muling mabuhay. At meron tayong inaasahan. Tayo man ay kunin ni Lord sa kanyang panahon. Tayo kasama sa kanya. Magpakailan pa man sa bagong langit at bagong lupa. At samantalang may pag-asa tayo dito, ngayon, tayo ay dapat kapaki-pakinabang sa kanyang kalawalatian lamang. So dahil Lenten season ngayon, nais ko na hindi lang ito review, baka rebuke din. Baka ikay namumuhay na hindi mo tinatandaan kung anong benepisyo meron ka sa iyong buhay at kagalahan sa paglilingkod at pagsamba. Kaya tuloy natin itong teksto sa unang Korinto 15. Mahaba ito, pero I will just summarize this to challenge you, to encourage you. Yun din ang gustong gawin sa aking sarili. Upang tayo ay higit na maging kagamit-gamit sa Kanya at Kanyang kapurihan. Sa verse 35, pagkatapos niyang ipaliwanag ang Ebanghelyo at mahalaga ang muling pagkabuhay na bahagi ng Ebanghelyo ng Diyos at tayo mga taong may tunay na pag-asa. Sa verse 34, subalit mayroong magtatanong, paano ba muling bubuhayin ng mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? Ikaw na hangal, ang iyong iniahasik ay hindi nabubuhay, malibang ito ay mamatay. At ang iyong iniahasik ay hindi ang siyang naging katawan, kundi ang binhi lamang ang marahil ay sa trigo o ilan sa ibang mga butil. Subalit ang Diyos ay nagbibigay dito ng katawan ayon sa kanyang nais at sa bawat uri ng binhi at ang sariling katawan nito. Hindi lahat ng laman ay magkakatulad, subalit may isang uri para sa mga tao, may ibang laman para sa mga hayop, iba naman ay para sa mga ibon at ibang laman ay para sa mga isda. Mayroong mga katawang makalangit at mga katawang makalupa. Subalit iba ang kalwalatian at makalangit at iba naman ang makalupa. Verse 41, mayroong kalawalatian ng araw at iba ang kalawalatian ng buwan at iba ang kalawalatian ng mga bituin sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kalawalatian. Gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay, itinanim na may pagkasira, binuhay na muli na walang pagkasira. Ito ay tinatanim na walang dangal, ito ay binubuhay na may kalawalatian. Itinatanim na may kahinaan, muling binubuhay ng may kapangyarihan. Ito ay tinatanim ng katawang laman, ito ay binubuhay ng katawang espiritual. Kung may katawang makalupa, ay mayroong ding espiritual. Kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi una ang katawang espiritual, kundi ang makalupa. Pagkatapos ang espiritual. Ang unang tao ay mula sa lupa, isang taong mula sa alabok, ang ikalawang tao ay mula sa langit. Kung ano ang taong mula sa alabok, gayon din silang mula sa alabok. At kung ano ang taong mula sa langit, ay gayon din silang makalangit.
At kung paanong taglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok, tataglagin din natin ang larawan ng taong makalangit. Verse 50, mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap ng mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Verse 57, subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Last verse. Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag. Hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos sa Kanyang banal na salita, na kung saan ay nakapaloob dito ang magandang balita, ang ebanghelyo, ang gospel, ang good news in this bad world. Kasama ka doon, kasama ako doon, at ikaw. Last week, pinag-aralan natin ang kamatayan ng Panginoon. Meron sa kaliwa, meron sa kanan. Yun ang representative ng lahat ng tao na nabuhay dito sa planet Earth, dito sa mundo. Na merong nananampalataya, merong hindi nananampalataya. Doon natin hatiin, dahil ganito hinati ang mga tao sa banal na kasulatan. At kahit sa huling sandali, ay may pag-asa, pero hindi ka nakakasiguro na aabutin mo ang ganong panahon o edad. Kaya now is the day of salvation. Unawain mo na walang ibang paraan ng Diyos upang ikaw ay maging tunay na mapabuti sa harapan ng Diyos ngayon at magpakailanman. Makatagpo ka ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Makatagpo ka ng tunay na comfort sa Diyos na comforter sa pamamagitan ng Kanyang mga pangako dito ng ating katawan. Ito may sirain na dulot ng kasalanan. Meron tayong pag-asa na muling pagkabuhay. I am the resurrection and life. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, sinabi ng Panginoon, ay muli siyang bubuhayin. John 11, at siya'y bubuhayin. Hindi namamatay magpakailanman. Itong mensahe sa 1 Corinthians 15, si Yesu Kristo, na tunay na Diyos at tunay na tao ay namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa Biblia, kung kaya sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya, ay mabubuhay din kasama Niya na may maluwalhating katawan at kaluluwa. Merong glorified body kagaya ng Panginoon na muling nabuhay at nagtagumpay sa kamatayan. Ito ay tunay na kagalahan sa mga mananampalataya. Ito ay motibasyon sa kanyang mga pinagdadaanan. Daanan mo lang nang mayroong pananampalataya sa iyong tinitindigan. Yan ang nais na gawin ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Korinto na sila'y balot dahil sa mga kanilang mga kinalikhan na mga paganong kultura. Mga kultura na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Mga filosofiya, mga lifestyle na hindi ayon sa kagustuhan ng kabanal-banalang ng Diyos.
mga pamumuhay na imoralidad. Tinuturuan sila kung paano ang Ebanghelyo na ay makapangyarihan, nagligtas at nagbago at patuloy na naglilinis. Hindi lamang ang pag-asa nila ay sa lupa ngayon, kundi sa walang hanggang, magpasawalang hanggang. Yan din ang hinamon ko sa mga bata doon sa children gathering, doon sa Surala. Bagamat may mga salita kailangang bisayain para lalo nilang maintindihan na mayroong impyerno at apoy kahit sa mga bata. Naintindihan niyo, mga bata? At mga matanda. Subalit may bagong langit, wala nang pagluha sa piling ng ating mabuting Diyos magpakailanman. Tatlong bagay ang ating titingnan, 1 to 11, verse 1 to 11, ang pundasyon, foundation. Ang Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay. Yan ang pundasyon na matatag. Number 2, ang pag-asa. Ang mga Kristiyanong tunay na sumasampalataya kay Kristo ay muli ring mabubuhay. Ito yung kanyang pag-asa na may pangpagana dapat sa kanyang pamumuhay ngayon. Verses 12 hanggang 57 and last verse, one verse. Number 3, ang paglilingkod. Ang Kristiyanong muli ring mabubuhay dahil kay Kristo na muling nabuhay, dapat sagana sa paglilingkod na hindi mawawala ng kabuluhan. Maraming bagay sa mundo na mga gawain ng tao, subalit sa harap ng Diyos, walang kabuluhan. Ang mga bagay na gawain ng mga tinubos ng Diyos at may pag-asa ng buhay na walang hanggang, buhay na muli, meron tunay na motibasyon, mga kapatid, mga kaibigan. Dito sa Cubao Reformed Baptist Church, saan ka nakatingin? Anong motibasyon mo sa paglakad? Naiintindihan mo ba na ikay muling bubuhayin? Naniniwala ka ba na mayroong tunay na pagkabuhay ng ating Panginoon ay nagtagumpay sa kamatayan? At ikaw at ako na binigyan ng biyaya ng pananampalatayang libre. Sa biyaya ng Diyos tayo muling bubuhayin at babaguhin. Ano ang mga bagay na umahadlang upang ikaw hindi magkaroon ng kagalakan at kasipagan? Mga kapatid, kay Kristo, tingnan natin number 1, ang pundasyon. Ang pundasyon ng Panginoong Hesukristo at mahalagang bahagi ng Ebanghelyo ng Diyos. Ang kanyang pagtatagumpay, ang kanyang muling pagkabuhay ayon sa Biblia. Hindi sa opinion ng sino mang pilosopo, hindi ayon sa emosyon at damdamin. Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Langit at ang lupa mawawala. Ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Unshakable. Mga kapatid, kay Kristo, yan ang pundasyon. Sa mga panahon ng earthquake, nakita natin sa ating mga kapitbahay na Asya, kung gaano kalakas ang pagyanig. At nakita natin na mga building na talagang nawasak talaga. Masusubok ang pundasyon. Spiritually, ganun din. Kung ang pundasyon mo hindi matibay, o kung ikay nakakalimot, o hindi mo nalalaman ang iyong pribilehyo na may matatag kang matibay na pundasyon, then madali kang bumigay. And so ito ay review and rebuke. And encouragement. Nang Ebanghelyo talaga, hindi lang naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos, binabago tayo, meron tayong pag-asa na nais dito ng salita ng Diyos, ng ating Panginoon, na ating kagalakan, na tayo'y magalak sa Kanya. Tingnan ninyo ang pagkakasulat dito ni Pablo sa banal na kasulatan. Basahin mo sa inyong bahay. Basahin mo ulit. Isa-isahin mo siya. Kunyari, ikaw ay kausap mo si Pablo mismo. Pagkatapos niyang pagsabihan sila sa gitna ng mga problema nila bilang iglesia, marami silang mga challenges as a church. And then sinabi niya dito, therefore, ngayon,
Ano mang kaloob ninyo, kaloob ng Diyos Espiritu Santo, hindi para sa inyo, kundi para sa Kanyang mahal na iglesia, para sa iyong mga kapatid. Anong motibasyon upang in spite of diversity ng pagkakaiba-iba, ngunit may isang Diyos, ang Diyos Espiritu Santo, na gumagawa sa atin bilang mga magkakapatid, na nagbigay ng regalo sa iba't ibang paraan para sa kaayusan ng Kanyang mahal na iglesia, para sa katitibay ng bawat isa at encouragement to move on. Babalik sa Ebanghelyo. Babalik sa gospel. And that's why ang mga theologian na nagsasabi, preach the gospel to your life every day. Ipangaral mo sa sarili mo ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay Diyos. God is the gospel. And so sinabi niya, pinapaalala ko sa inyo mga kapatid, magandang balita. Ipinangaral ko sa inyo. Wala siyang mga ibang mga ginawa sa harapan nila, sa harap ng pulpito. Hindi siya nagpasirko-sirko, nagpatawa-tawa. Ipinangaral niya ang historical Jesus. Nang may katapatan, ang tunay na Diyos na pinahayag sa lumang tipan, ang Mesiya, ang tagapagligtas ng sanlibutan, ipinahayag ko sa inyo. At nung ipinahayag ko bilang lingkod ni Kristo, ang sinabi niya ay tinanggap ninyo. Tinanggap ninyo dahil ang Espiritu Santo ang nagbukas ng puso ninyo na matigas. Hindi yung kapangyarihan mo na ikaw ay tumanggap. Binuksan niya kagaya ni Lydia ang iyong puso, kaya naging malinaw sa iyo ang lagay mo na ikay masama. Ikay makasalanan, ikay mamamatay, ikay hahatulan. Subalit si Kristo na namatay at muling nabuhay ang nagsakripisyo upang ikaw ay matubos at maligtas. Gawain ng Espiritu, tinanggap niyo. At hindi lang yan, kayo ay naninindigan, na kayo ay naninindigan sa Ebanghelyo na ito. Maliban na kung ibang pinaninindigan ninyo, babagsak kayo talaga. At kayo naligtas, actually kayo naligtas. Ligtas na kayo ngayon dahil sa Ebanghelyo. Ipinangaral ko sa inyo, tinanggap ninyo sa tulong ng Espiritu Santo at naninindigan kayo sa Ebanghelyong ito at kayo naligtas sa Ebanghelyong ito. Kayo kabilang na sa kaharian ng Diyos. Kayo anak na ng Diyos now and forever. Alam niyo mga bata at mga kabataan, yan ang Ebanghelyo. Ngayon din, pwede kayong maging mga anak ng Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, kanino kayong anak? Sige, huwag ka maya. Kanino kang anak? Walang iba. Anak ng dyablo. At sasama sa dyablo. Kaya nga ito ang good news. Ito ang magandang balita. Ipinangaral sa Corinto, ipinangaral sa Cubao, Reformed Baptist Church. At saan man may mission work tayo, gusto natin ipangaral in season or out of season. Sa biyaya ng Diyos, sila'y tanggapin at manindigan at sila'y maligtas. Kaya sabi niya, maliban kayo sumasampalatayang walang kabuluhan. At si Pablo ay may kababaan na tinanggap ko lang ito, na si Kristo ay namatay sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Kikita niyo siya, lagi siyang bumabalik ayon sa kasulatan. At siya mismo ay naranasan niya kahit siyang pinakapinunong makasalanan. Unang Timoteo 1. Sa Acts 9, pinabagsak siya ng Panginoon at binulang. At nahabag ang Panginoon na muling ibalik ang kanyang paningin at gawing siyang lingkod ng Panginoon. At tayo ay benepisyaryo ngayon ng Ebanghelyo na ipinahayag sa kanya. So yan ay nais niya na ipahayag at tunay na tayo dapat magkaroon ng kagalakan. And then,
Hindi lamang ito pinahayag sa Biblia, ito ay ayon sa history. Ito'y ayon sa mga saksi. At inisa-isa niya dito, at mayroong magandang lecture kami sa turo ni Pastor Nabal sa GMA, doon sa Doctrine of Jesus Christ. At may 4 na lecture doon patungkol sa resurrection ng Panginoong Jesucristo. At makikita natin na napakaraming mga witnesses, mga saksi, na ang ating Panginoong Yesus ay muling nabuhay talaga sa pagkamatay at paggalibing, at siya'y bumangon sa ikatlong araw. Andyan si Mary Magdalene. Pwede nyo tignan sa Mark, sa John. Andyan yung other mga kababaihan ng Resurrection Day. Matthew 28, Luke 24. May 2 disciple na doon sa Road of Emmaus, doon sa Mark 16, Luke 24. Andyan si Peter on the same day ng Luke 34, nagpakita ang Panginoon. Andyan ang mga alagad ng Panginoon nung gabi, na minus si Thomas the Doubter. And then, noong after a week, naandun na si Thomas. At narinig niya ang Panginoon na huwag siyang mag-alinlangan. And then sa John 21, nandun na mga 7 mga alagad sa Sea of Galilee. And then sa 1 Corinthians 15:6, dito sa ating text, ay 500 tao nakakita sa Panginoon. 500. And then James, yung kapatid ng Panginoong Yesus, na lumaki sila bilang mga bata. And then, nung siya'y namatay at muling nabuhay, itong kapatid niya sa laman, half-brother, ay tunay na Diyos at Panginoon. So siya'y nanampalataya sa kanyang half-brother na Panginoon niya at Diyos niya. At siya'y naging lingkod at naging leader ng unang iglesia. And then siya'y nagpakita muli doon sa Olivet at meron siyang discourse. And then yung final, sinabi ni Paul, verse 18 following, I am the least. Kumbaga, wala sa timing ang kanyang pagkakapanganak bilang apostol ng Panginoon. Nevertheless, nagpakita sa kanyang Panginoon, gawa 9. At siya ginamit ng Panginoon. So, maraming mga teorya, hindi natin tinatanggap yon sapagkat ang Biblia ang nagsasalita at mga witnesses ang nagpapahayag. Mga kapatid, mahalagang bahagi ito ng Ebanghelyo ng Diyos. Ang ating Diyos ay buhay. Mahalaga ito sa pananampalataya nagliligtas dahil hindi lahat ng pananampalataya ay nagliligtas. Ito ay bahagi ng tinatawag na saving faith. At ito rin ay bunga, unang bunga, na meron talagang muling pagkabuhay. Ang ating Panginoon ang una at maraming susunod na kanyang mga kinahabagan at naligtas sa kanyang biyaya. Sa pakikipag-uusap sa mga tao, sa biyaya ng Diyos, maaari natin itong ipahayag. Isang contact point sa kanila na kailangan nila upang sila'y magkatagpo ng tunay na biyaya na nagliligtas. Gusto kong pansinin niyo mga kapatid dito ang epekto sa buhay ni Apostol Pablo. At tingnan mo ang iyong sarili dito sa kanya. Sinabi niya sa verse 10, subalit sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na binigay sa akin ay hindi nawala ng kabuluhan. Sa halip ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Anong napansin niyo kay Apostol Pablo sa kabila ng karamihan ng kanyang kaalaman sa Biblia sa Lumang Tipan? Lagi siyang bumabalik sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos, ako'y naligtas kahit ako'y hindi karapat-dapat dahil inusig ko ang iglesia. Pinakulong at pinapatay. Hindi ako karapat-dapat iligtas ng Diyos. Pero sa biyaya ng Diyos, ako'y kanyang kinahabagan. At ako'y lingkod, ako'y apostol ng Panginoon para sa kanya at sa kanyang iglesia. At ako'y higit na naglingkod, hindi siya nagyayabang na mas marami siyang ginawa para sa Panginoon. Kundi biyaya ng Diyos, I am what I am by the grace of God.
Yan ba ang pananaw mo sa iyong sarili? Na ikaw ay ikaw bilang mananampalataya dahil sa biyaya ng Diyos? Na ikaw ay ikaw sa biyaya ng Diyos kaya nakapaglingkod ka sa iba't ibang paraan? Mag-ingat ka mga kapatid, mag-ingat tayo. Ito'y biyaya lang ng ating Diyos. Narinig nyo mga mahal naming mga bata at kabataan, biyaya, regalo lang ng Diyos ang kaligtasan. Regalo din ng Diyos para magpapatuloy na sumasamba at naglilingkod. Biyaya ng Diyos na manatili hanggang sa wakas. Wala tayong aangkinin na anuman sapagkat Soli Deo Gloria, to God alone be the glory. Amen. Yan po nawa ay magpatibay, magpalago sa atin. Kaya kumusta ka, kapatid? Kilala ka ng ating mahal na Panginoon na buhay talaga siya. Kilala ka niya. Hindi niya kailangan ng CCTV. Hindi niya kailangan isalang ka sa mga modernong MRI, whatever. Kilala ka niya. At nais niyang ikaibigyan ng lakas ng loob. Gusto niya na ikaw ay bumangon sa iyong panghihina. Anumang discouragement mo. Ang sinasabi ng Panginoon, ako ang iyong Panginoon na nagmamahal sa iyo. At ako'y nagtagumpay para din sa iyo. Yan ang gusto niya. Sana ito'y maging challenge sa iyo. Yung paningin mo, ipako mo sa Kanya. Hebrews 12, fix your eyes unto Jesus. Fix your eyes unto Jesus. Siya ang magpasimula. Siya ang magtatapos. Kung ikay nakatingin kung saan-saan ang nagiging dahilan ng iyong panghihina at panglalambot, magsisi ka, magbago ka. Rise up! Move on! Rejoice in the Lord always, Philippians 4 verse 4. I say it again, rejoice. Purihin ang Panginoon. Dahil sa magandang balita na ito. Mga kaibigan, mga bata, alam nyo ba, saan nga ba yung nagpa-party dito sila sa Dominican Republic? Nandun naman sa ano yan? Sa mga news. Andun na mga star, mga artista, mga galing na sportsman na kinikilala ng mga tao at sa kalagitnaan ng kasiyahan, biglang bumagsak. Ang kisame at alam nyo, namatay, mahigit 200. Mahigit 200. Akala mo ikaw ay maligaya dahil sa iyong success sa buhay. Purihin ng Diyos, siya nagbigay nito. For what? Para sa Kanya. Para sa Kanya. Number 2, yung pundasyon, ang Panginoong Yesus, mahalagang pundasyon na bahagi doon ay ang muli niyang pagkabuhay. Ang pag-asa ng mga Kristiyano na tunay na sumasampalataya kay Kristo, muli rin tayong bubuhayin. Meron tayong katiyakan. Meron tayong kasiguruhan. Tingnan mo ang mga argumento dito ni Pablo sa mga talata sa verse 12. Kapag hindi ka niniwala na ang Panginoon ay nagtagumpay sa kamatayan, na parang ikaw nabubuhay na Diyos may patay, ang sinasabi niya dito, kung si Kristo na ipinangaral na binuhay mula sa mga tayo, bakit may ilan sa inyo dyan? Bakit may ilan sa inyo na hindi kayo naniniwala na walang pagkabuhay muli ang mga patay? At ang problema dito, yung mga influencer yon. Influencer sa looban ng church. At kung meron ganyan sa atin, kailangan sabihin nyo agad sa amin at kung hindi siya tumigil dyan, hindi siya magbago, hindi siya magsisi, kailangan disiplinahin yan. Yan ay mapanganib. Meron doon sa church ng Corinto. Ang sinasabi ni Pablo, kung walang pagkabuhay, hindi na buhay si Kristo. Kung si Kristo hindi na buhay, anong silbi ng pangangaral namin dito? Anong silbi na kami magpuyat, mag-aaral, bubili ng books, mag-training? Anong silbi ng lahat kung walang muling pagkabuhay? Ang sinasabi niya dito, kung si Kristo hindi na muling nabuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral, at walang kabuluhan ng inyong pananampalataya, saan kayo nakatingin? Ito'y matindi ito. Mag-ingat tayo sa mga influencer niyan.
Sincero yung iba dyan. Pero sincero na mapanganib at nakamamatay. At sinasabi pa niya sa verse 15, ano kami mga bulaan? Mga bulaang saksi kami? Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Walang kabuluhan ang inyong paglilingkod. Kung para sa buhay lang na ito tayo umaasa kay Kristo, nang sinabi niya, tayo ang pinakakaawang tao. Kaawa-awang tao tayo kung ang pag-asa mo lang dito sa buhay na ito. And so therefore, sinabi niya sa verse 32, kung bilang isang tao lamang ay lumalaban ako sa mga mailap na hayop sa Efeso, anong aking mapapakinabangan? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, tayo ay kumain, uminom, sapagkat bukas tayo mamamatay. Wala pala tayong pinagkaiba sa mga aso at mga pusa, sa mga daga, mga unggoy. Hindi, mga kapatid. Tayo tao na ginawa ayon sa wangis ng Diyos. At ang Diyos na banal ay naghirap, nagsakripisyo sa mundong ito. At naging tao na kagaya natin. Sa kanyang misyong posible, not impossible, mission possible, save the sinners. Iligtas ang mga mamamatay. Iligtas ang mga makasalanan. Baguhin at maging mga anak ng Diyos. At maisama sa bagong langit at bagong lupa, kasama ng banal na Diyos, magpakailan paman. Ito, mga kapatid, ay tiyak ito. Kaya dapat tayo ay maging magalak sa Kanya. May katiyahan ng buhay Kristiyano, ang buhay pananampalataya. Kaya dapat tayo kakitaan ng mga taong may tunay na pag-asa sa uri ng katawan. Pinapaliwanag niya dito sa verse 35 to 38 ang kalikasan ng tunay na pag-asa ng mananampalataya. Hindi natin kailangang discuss ang mga bagay na ito, yung bulay-bulayin sa simpleng salita, ang katawang ito na mabubulok, itong kahit anong pagpapaganda at exercise ang gawin mo, okay naman yon. Okay yung pagdadiet at mga pag-exercise, okay naman yan. Pero babalik ka sa alabok. Nakita ko doon sa Facebook, yung ibon, kinakain niya yung mga langgam. Nang sumunod na larawan, yung langgam, kinakain naman yung ibon. Nakita mo ba ang sarili mo dito na kumakain ng mga bagay dito sa mundo? Ang susunod, ikaw at ako, ay titikman nila at uubusin. Yan ang realidad ng buhay. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, bata, matanda, babalik ka sa alabok, tayo sa alabok. Yan ang realidad. Subalit, salamat sa Diyos. Sa ating Panginoong Hesukristo, sa Kanyang pag-ibig, tayo'y Kanyang kinahabagan. Sa Kanyang biyaya, tayo ay may kaligtasan. Meron tayong pagbabago ng buhay. May pagbabanal tayo. At tayo'y lahat ay magiging maganda. Ang mga masamang ugali natin, babaguhin ito, babaguhin. Nakita niyo yung signboard sa sa likod ng sasakyan. Be patient with me. I'm still on the process. Ganon din sa'yo. Pasensya. Pero lahat tayo on the way to holiness. Be holy because our God is holy. Yan ang ultimate goal ng Panginoon at tayo ay Kanyang iligtas at baguhin at isama sa Kanya magpakailanman. Are you excited? Mga kapatid, kung kinakalang yanigin tayo dito, gawin ng Panginoon upang tayo magalak sa Kanya. And then sa verses 50 to 57, ang tagumpay sa kamatayan, ito ang pinakahuling kaaway talaga. Kahit sino ka pa man, walang kapangyarihan ng tao. Saan man, puti man ang iyong balat, o ikaw man ay taga-west, taga-east, third world country, o first world country. Ito ang tagapagpantay ng lahat. Kamatayan.
Walang matuwid kahit isa, Roma 3:10. Lahat ay hindi nakaabot sa standard ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Paghihiwalay ng katawan at kaluluwa. Paghihiwalay sa Diyos na banal. Magpakailanman, yan ang kamatayan. Subalit sinasabi dito, mayroon tayong pagtatagumpay. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo sa verse 50, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Nang may pagkasira ng pagmamana ng walang pagkasira. And sinabi niya dito, ang tagumpay natin sa kamatayan. Hinamon niya ang kamatayan, nasaan ka? Nasaan ang iyong tagumpay? Nasaan ang iyong tibo? At sinabi niya sa verse 57, subalit, salamat sa Diyos. Yan ang tamang tugon. Pagpapasalamat sa Diyos. Because we do not deserve. We deserve to die. We deserve hell. You deserve hell and I. Pero tinanggap ni Jesus ang hell sa cross ng Calvary para tayo makarating sa langit. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mapuno ka ng pagpapasalamat dahil kasalanan na malaki, Romans 1, ang hindi marunong magpasalamat. Magpasalamat tayo mga kapatid. Makita nawa ito ang ating pagpapasalamat sa ating sama-samang pagsamba, sa ating sama-samang paglilingkod, sa ating sama-samang pag-iibanghelyo, ekspresyon ng ating pagpapasalamat sa Diyos sa Kanyang biyaya ng kaligtasan. O mga tao, mga bata at matanda, dudurugin niya kayo kung wala kayong pagpapasalamat na ginagamit ng Panginoon ng maraming mabubuting bagay sa inyong buhay. Yan ay pointers kay Hesukristo na nagmamahal sa inyo upang kayo din ay maligtas. May tagumpay sa kamatayan. And so what's the point ng lahat ng ito sa verse 58? Sa huling talata, sinabi ni Pablo, kaya, therefore, dahil sa mga katotohanan na ito, dahil sa ebanghelyo, dahil sa katiyakan, dahil sa bagong katawan at kaluluwa, maluwalhating katawa, at may tagumpay sa kamatayan, therefore, mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi makikilos, laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyong hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So this is a warning sa lahat. Anong ginagawa mo sa buhay? Kung ang ginagawa mo walang koneksyon sa Ebanghelyo, walang koneksyon sa Panginoong Hesukristo. Hindi sinasabi na ikay magpastor at maging lingkod dyan sa mga iba't ibang organisasyon. Ikaw mismo, saan kanya dinala? Maglingkod ka sa Panginoon ng may kagalahan, awit 100. Sapagkat hindi mawawalan ng kabuluhan ang gawain para sa Panginoon. Sinabi ng isang marunong na tao, C.S. Lewis, it is a serious thing to live in a society of possible gods and goddesses. To remember that the dullest and the most uninteresting person you talk to may one day be a creature, which that if you saw it now, you would be strongly tempted to worship. No. Ang ating Panginoon ang dapat nating sambahin at paglingkuran, mga kapatid, ng may kagalakan. Kagaya ni Paul, sinabi niya, I labor to the point of exhaustion para sa Panginoon, by God's grace alone. Di tayo naliligtas sa gawa. Sa biyaya lang tayo naliligtas. Pero ang tunay na ligtas ay may ebidensya ng paggawa ng paglilingkod bilang pagmamahal, bilang pagsamba, bilang pagtugon, bilang pagsunod sa nagmamahal sa ating Panginoon. 1 Timothy 2:9-10, adorning ourselves with good works. 1 Timothy 6:18, mayaman sa mabuting gawa.
And then 2 Timothy 3:17. Titus 2:7. Zealous for good works, verse 14. Maintaining good works, Titus 3:8 and verse 14. So anong ginagawa mo, kapatid, para sa Panginoon? So challenge ito. Mag-uugat talaga kung anong foundation meron ka. Kung if you really appreciate in your Christian life at sa ating buhay bilang church na meron tayong matibay na pundasyon. Hindi ka basta natitinag, hindi ka nawawala sa hulog. Bagkos ay babalik tayo na meron tayong matibay at matatag na pundasyon. Ang Ebanghelyo ang Panginoon na namatay, nilibing at muling nabuhay, at buhay magpakailanman, at siya'y babalik. Sa lecture ni Pastor Noel, sinabi ni John Frame sa kanyang systematic theology, never forget that Jesus is Lord and King of all. That's the point, na siya'y muling nabuhay. Siya'y dineclare na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. And he said, and will not accept any lesser position. He demands that we do all things to His glory, everything in accord with His will. His gospel contains law, we may say, but service to this King is wonderful freedom. To trust this King is to trust a priest who gives us full forgiveness from God and constant intercession. And to trust this King is to trust a prophet whose word is completely true and trustworthy. So ang implikasyon nito sa ating pag-aaral ng dakilang katotohanan na ito, ayon sa lecture na binigay sa amin sa GMA ni Pastor Noel, Sanctification of the Lord's Day. Pakabanalin natin ang araw ng Panginoon. Hindi lang dahil ito'y nakasanayan, kundi ito'y araw ng Panginoon bilang pag-alala ng Kanyang muling pagkabuhay. Linggo-linggo, hindi lang Lenten season. May kagalakan, may kasipagan, may katuwaan, paglingkuran. Hindi ikaw, hindi ako ang sentro dito, kundi yung nabuhay na Panginoon natin. Pakabanalin natin ang araw niya. Magsisi dito ang maraming dahilan kung bakit tayo hindi nakakarating na may tamang puso sa harapan ng ating Panginoon sa kanyang araw ng pananambahan. And then sa ating Christian life, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, saan man tayo, sa bahay, trabaho, sa jeep, sa tricycle, sa, ano ba yung uso ngayon? Grab na. Saan man tayo dali ng Panginoon, tayo mga ilaw at asin, pakabanalin natin ang ating pamumuhay sa biyaya ng Panginoon at mga bagay na pinagkakatiwala niya sa ating mga physical at material. Ang lahat ng ito ay gamitin natin para lang sa Kanyang kapurihan at kalawalatian. Tatapos ako sa isang tanong. Naniniwala ka ba ang Panginoong Hesukristo na tunay na Diyos at tunay na tao ay namatay at inilibing at muli siya nabuhay? Naniniwala ka ba talaga? Pangalawang tanong, dahil ang ating Panginoon na representative second Adam, yung unang Adan, ang dulot ni unang Adan, ating tatay, patay, kamatayan. Yung ikalawang Adan, buhay. Buhay na walang hanggang. Tatay nating unang Adan, patay. Kamatayan. Ngayon at magpakailanman. Ikalawang Adan, ang ating Panginoon. Buhay. Buhay na walang hanggang. Dahil sa Kanya, meron tayong muling pagkabuhay. Isang araw tayo babalik sa alabok. Pero mga gawain natin sa Panginoon, mga kapatid, naglilingkod dito sa Cubao Reformed Baptist Church, hindi ito mawawala ng kabuluhan. Hindi ako nagsabi niyan, ang Diyos, ang salita ng Diyos. Hindi mawawalan
ng kabuluhan. That means may kabuluhan. Kinalulugdan ng Diyos. Nagagalak siya. Napupurihan siya. Kaya nawa ikaw at ako, ano man ang discouragement mo, tanggalin mo yan, iwaksi mo yan. Purihin ka, you're still alive. And so, serve the Lord with gladness. Luwalhatiin natin siya. Purihin natin ang Panginoon. Magalak din tayo sa isa't isa. Sapagkat tayong lahat ay magkakapatid. Dahil sa kanyang kamatayan, dahil sa kanyang pagkakalibing, dahil sa kanyang muling pagkabuhay, at muling pagbalik. We are brothers and sisters in the Lord Jesus Christ. And we shall see Him face to face, without face mask, one day. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, yung makikinig ng record dito, makinig ka! Yung nais ng Panginoon na ikaw ay maligtas. At ikaw ay magkaroon ng kagalahan na mayroong muling pagkabuhay. At ikaw ay makasama niya sa bagong langit at bagong lupa. Tinanggihan mo ito. Hindi kita nakikita. Nakikita ka ng Diyos. May forever ka. Hiwalay sa Kanya magpakailanman. Let us pray. Lord, salamat po muli sa iyong tagumpay. Purihin ka, aming dakilang Diyos. Naway, ito ay magbigay sa amin ng kagalakan sa iyo, kasipagan, sapagkat hindi mawawala ng kabuluhan. Kahit na kami napagod, Panginoon, ito ay makabuluhan para sa iyo. Panapanalangin po namin ang patuloy mong gabay at karunungan sa amin at kami ay sumamba sa araw mo na ito at sa aming bawat pamilya ng may kagalahan dahil sa pag-asa na meron kami dahil sa pundasyong matibay sa aming Panginoong Jesucristo. O aming Diyos, luwalhatiin ka at magligtas ka po sa aming kalagitnaan para mas marami ang magpuri sa iyo, magluwalhati sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.